Pag gumawa kayo ng hagdan, ganyan sa labas ng inyong fire exit, ganito lang po, simple lang po. Tayo po ay magpuputing kasi pag nagasintada po tayo pang hagdan, babaon po yan kung walang puting. At ang ating gagamitin po sa flooring puting, ayan po ay C-bar lamang. At syempre yung biga ng pader natin, kakaltasan natin, hanapin natin yung bakal at doon natin papakapitin yung bakal ng ating puting para kapit na kapit, hindi siya maghiwalay sa building natin ginawang pader. Pagkatapos bubuhusan na natin, ito na po mga idol, bubuhusan na po natin yung puting. Pagkatapos habang malambot pa po yung simento ng ating puting sa hagdan, ilalagay na po natin yung ating nylon. Yan po ang ating linya ng hollow block, kaya mayroon po tayong pattern ng hollow block, hindi tayo maliligaw. Habang malambot pa kasi yung ating puting, ibabaon natin yung hollow block para matibay po talaga siya, talagang nakakapit siya dun sa puting. Yan ang step ng ating hagdan. Ito po ay dalawang step lamang dahil fire exit po ito mga idol. Dalawang patong ng hollow block to, nakabaon po yung isang hollow block para matibay po kahit na buhukayan yung gilid ng ating hagdan, talagang malalim ang baon. Ganun lang kasimple, pero kailangan maayos na pagkagawa kasi yan po habang tumatagal yung lupa, di natin ma-expect na minsan babad sa tubig, lalambot, kaya kailangan nakabaon siyang malalim, hindi po mahukay lang basta-basta ng ulan at tubig na aagos dyan sa labas dahil ito po ay pader, wala na pong bubong, kaya ganun simple lang po. Siyempre yung nylon ay elevation lang po ng ating hollow block yan para nakalibel po. Yung space po ay sinukat ko lang po yan ay 150 cm, kaya bawat lagay ko po ng hollow block sinusukat ko po ng aking pulgadera. Kaya ganun lang po. Pagkatapos nung ilagay na natin yung hollow block dyan sa harap, yan po ay dalawang step, kaya magkabilaan po mayroon pa po yan. Dalawang patong po ng hollow block yan. Nasa 40 po ang elevation ng ating nylon. Dalawang, kasi 20 cm po ang bawat isang hollow block. Nagiging dalawa po yan na patong. O sige, pagkatapos niyan, di ba? Yan na. Bakbakan mo lagyan sa gitna na naman. Yan po ang pangalawang step. Yan. Dalawang step po natin. Kaya yan, may division po. Pero yung ating puting ay nakabuo po dalawang step. Hindi po siya baba. Lulubog. Dahil buo po ang ating puting. Ngunit C-bar lang po, nakatipid lang po. Hindi para sa mga beam na talagang buong ang anilyo na nilalagay. Pagkatapos yan, lalagyan po natin ng halo pagitan para hindi na magbago ang ating mga hollow block. At siyempre, kailangan natin i-fast forward dahil medyo mainit na dito sa part na ito. Tumatanghali na nga po mga idol, kaya kailangan po natin bilis-bilisan na ang pagtatrabaho. At hindi na nga po din nakatiis, nagbihis na po ako niyan habang inabutan ako ng halo ng aking mga kasama na bakbak na po ito. Medyo mainit na nga po talaga, kaya naka-jacket na ako dyan. At yan, part na yan kung saan pangalawang patong na po ng hollow block ng ating step. Ayan po, bilisan ko nga dahil talagang mainit na. Ganito lang po kasimple, ngunit matibay po ang ating hagdan. Mataas kasi po, fire exit po ito, bakod ng hospital. Ayan, sa bilis ng halo na pinaabot sa akin para hindi na kami abutin ng tanghali. At ayan na nga idol, pangalawang patong na po ng ating hollow block. At mabubuo na po ang ating hagdan. Diyan na po natin yan makikita na kung ano forma ng ating hagdan mga idol. At sa patuloy na nag-nood ng aking mga video, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. At ito po ay aking natutunan lamang, hindi ko po sinasabi na ito po ay inyong gawin. Para isang example lang po ito kung paano nyo gawin ang inyong mga hagdanan dyan sa inyong mga tahanan. Para simple lang pero matibay. Ang ating horizontal po ay digis. Siyempre lalagay tayo ng vertical kapag tayo ay nagkaroon na ng pangatlong patong ng ating hollow block. Ganun po talaga ang isang matibay na hagdanan. Kailangan marami po tayong mga bakal. O yan, dalawang patong na nga po. Yan po ang last step. Ang second step na sa loob po. Kaya kailangan po natin yan tapusin muna dyan sa labas bago ang isusunod natin yung doon sa gitnang step dahil masikip po. Ang lapad po, ang range po ng ating step nga pala 30 din po ang high niya. Ang taas niya ay 30 cm, 30 cm din ang lapad ng kanyang step. Pero lang po kasimple, yan ang pangalawa na po natin, no? Step nilalagyan natin. At kailangan sa pagbabasag ng hollow block, kung gaano kasukat yung ating nasukat, martilyo lang. Ang iba ginagamitan pa ng kahit yung kutsara mo matibay, pwede rin, pero mas maganda yung martilyo kasi kung kutsarita ang gagamitin, masisira po. Tsaka sa pagkakating kailangan buo ang loob. Huwag ka matakot mabasag yung hollow block dahil yan po talaga binabasag para magkasya doon sa mga retaso.
Sa mga siroho kung tawagin. Ayan na nga po sa pangalawang step po tayo mga idol. Ayan na ang finish natin na hagdan mga idol. Dalawang baitang. Atin na pong pubuhusan ang flooring ng bawat step ng ating hagdan. Ang asintada po ating binalot ng plywood. So, patapos na yan, maya, plastering na yan. May palit naman. Ito na mga idol. Buksan natin ang fire exit. Ayan na. Ang ganda na, di ba? Na plasteringan na. Dalawang step mga idol. Yan ang finish po ng ating hagdan. Thank you everyone for watching my video, all my followers and viewers.